Hindi para sa lahat, high school life ang pinakamasayang stage ng kanilang pag-aaral. Dahil yung iba, worst memory nila ang high school life nila. Yung iba kasi, nabully. Yung iba naman, may hindi magandang nangyari sa buhay nila. Kaya naging traumatic experience nila ang pagiging high school. Pero kung ako ang tatanungin, para sa akin, ito ang pinakamasayang stage ng pag-aaral ko. At dumating pa nga ako sa point na nung nag-first year college na ako, gusto ko nang huminto sa pag-aaral dahil nahihirapan akong mag-adjust nung college na ako. Gusto ko pa din na high school ako. Hindi ako makamove on, lalo na't yung mga kaibigan ko, hindi naman kami pare-parehong agad na nag-first year college pagka-graduate ng high school. At yung iba, ibang course ang kinuha. Kaya bawas yung lakas ng loob ko sa panibagong journey ng buhay ko sa pag-aaral. Yung feeling ko ako lang mag-isa at kinausap ko nga si Papa noon. Nakaka-first sem pa lang ako sa first year college. Sabi ko sa kanya, ayoko na mag-aral, hindi ako masaya. Pero buti na lang hindi niya ako pinatulan, kundi ipinaliwanag niya sa akin kung anong mangyayari pag hindi ako nag-aral. Yung feeling ko kasi talaga noon, wala akong sayang nararamdaman, hindi ako excited pumasok. Iba din kasi talagang magbigay ng lakas ng loob at excitement kung may mga kasama ka na agad na kaibigan sa unang araw pa lang ng pag-aaral mo sa college. Mas masaya at kabisado at kakilala nyo na agad ang ugali ng isa't isa. Meron ka kaagad comfort zone. Konting adjustment na lang ang gagawin mo. Buong year ng first year college, napapasuko na talaga ako. Ultimo nga NSTP noon, na-incomplete ako dahil Friday pa lang. Umuuwi na ako dito sa amin at hindi ko na pinapasukan yung pang Saturday ko. Saka ko na lang na-feel yung kasiglahan na uli sa pag-aaral nung nag-second year college na ako. Dahil nakakilala ako ng panibagong circle of friends. Doon ko unang na-feel na masaya na ako at excited na akong pumasok dahil ang saya nilang kasama. At lalong naging mas masaya pa nung nag-third year na ako. Nakatatlong circle of friends ako nung college dahil yung pangalawang circle of friends ko nung second year college, karamihan sa kanila nag-stop na nung na-graduate namin ng associate yung course namin na HRM. Pero ako tuloy pa rin hanggang sa nakilala ko uli yung pangatlong circle of friends ko. At doon ako talagang nag-enjoy. Yung tipong pumapasok ako dahil hindi para matuto, kundi para tumawa ng tumawa sa mga baklang kaibigan ko. Pero syempre, iba pa rin yung quality ng mga high school friends. At eto nga sila, kulang nga lang kami. Hindi nakapunta yung iba. At yung iba naman kasi nasa malayong lugar. At may 2 plus na nga dahil may kasama na kaming anak ngayon pag magkikita-kita. Pag high school ka na, dito na unti-unting magbabago ang physical na itsura natin. Sa high school din, madami ka nang may experience na hindi mo makakalimutan at babaunin mo hanggang pagtanda. Andyan ang best friend at best enemy na tatatak sa'yo. Unang crush at saka unang pag-ibig. Yung mga kalokohan nyo sa pagkakating classes, kopyahan ng assignment at pati na rin sa exam. Meron din kayong magiging paboritong teacher at pinakaayaw na teacher. At dahil nga ayaw nyo, gagawan nyo tuloy siya ng ibang pangalan na kayo lang magkakaklase ang nakakaalam. Sa high school din, dito kayo bumubuo ng pangalan ng grupo nyo. At syempre, ang pinakamasaya sa lahat, ang set ng gala tuwing Sabado at Linggo. Kayo, ano ang madalas nyong gawin kapag nagsiset kayo ng gala nyong magkakaibigan ng high school? Kasi kami, swimming. Yan ang madalas namin gawin. May malapit kasing resort dito sa bayan namin kaya lagi kami nagsuswimming noon. Kung hindi ako nagkakamali, 50 pesos lang ang entrance noon. Tapos sa cottage naman, hati-hati kami. Tapos sa pagkain, share-share din kami o kaya naman toka-toka kami ng idadala. Ang bilis nga lang naming mag-set noon at natutuloy talaga lagi. Dahil hindi pa kami ganong busy sa buhay noon at saka wala pa kaming inaalala kundi sarili lang. Nung high school kami, year 2004, uso naman na ang mga cellphone. Pero ilan pa lang ang may naka-colored at merong camera yung cellphone.
Ito yung time na uso ang madaming textmate. Kaya linggo-linggo, naka-only call and text ka. Madali na rin ang komunikasyon namin noon. Kaya pag nag-usap-usap na huwag tayong pumasok, hindi talaga kami papasok. Uso din ang meet-up sa mall. Kapag may ka-textmate kang gustong makipag-meet or gusto mong i-meet. Nagawa nyo ba? Na kapag makikipag-meet kayo tapos hindi nyo nagustuhan yung itsura ng ka-meet nyo or textmate nyo, yung sinabi mong kulay ng suot mong damit, bigla na lang mag-iiba. O kaya naman, bigla ka na lang hindi magpaparamdam sa kanya. Sa ganitong meet-up ng mga textmate, syempre gusto natin, tayo yung unang makakita sa imimit natin na textmate. Para syempre para masave natin yung sarili natin kapag hindi natin sila nagustuhan. At para payagan ka ng magulang mo na pumunta sa mall, syempre gagamitin mo yung kaibigan mo na pinagkakatiwalaan nila. At syempre, bago nyo gawin yun, iisip muna kayo ng magandang dahilan para mapa-oo sila. Meron pa ba akong nabaktawan at hindi nasabi? Kung may naiisip pa kayo, i-comment nyo na lang sa baba. Masayang balikan yung mga memories nung high school, maganda man o pangit. Dahil kapag ganitong napag-uusapan nyo uli, tinatawanan nyo na lang. Nakita na kasi natin kung ano yung lesson na tinuro sa atin. At saka nag-mature na rin tayo sa pag-iisip sa lahat ng bagay-bagay. Hindi na tayo yung dating isip bata na dapat kapag kaaway ng isang kaibigan mo, kaaway nyo na din lahat. Sa circle of friends namin nung high school, hindi lang naman kami puro babae. Meron din kaming mga kasamang lalaki. At sobrang dami nilang kalokohan. At bago ko makalimutan, naranasan din pala namin ang makipag-away at mapakulti. Pinatawag yung mga magulang namin dahil sa ginawa namin. Pero ang isang reality na nakita ko na kahit na sobrang pasaway ka pala nung high school o kaya naman yung mga classmate mo, mapababae man o lalaki, hindi sa pagiging high school na di-define ang magiging future mo. Dahil karamihan ng mga bugok at pasaway na classmate namin na lalaki noon, magaganda ang buhay nila ngayon. At ito nga ang lalong mas masaya sa pagkikita-kita. Yung kapag nagkumustahan kayo ng mga buhay nyo ngayon, puro positive ang naisishare ng bawat isa. Walang naiwan, walang nauuna. Lahat kayo sabay-sabay umaangat. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye for now.